salita ng ating Panginoon. Sa gabing ito po ang ating pong pag-aaral is Being Brothers or Our Brother's Keeper. Nakukuhanin po natin sa Leviticus chapter 19 verse 18. So ang sabi po ng salita ng Diyos, "Do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord." Sa Tagalog po, huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ako si Yahweh. So dito sa verse na binasa po natin, malinaw na ang nagbibigay po sa atin ng instruction ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang sabi niya, ibigin mo daw ang ating kapwa gaya ng pag-ibig daw natin sa ating mga sarili. And then yung naunang verses, nire-remind po tayo, 'di ba? This is the usual thing na ginagawa natin as humans kapag may mga taong gumagawa sa atin ng hindi magaganda, 'di ba? So tendency natin is maghiganti or magtanim ng galit or ng sama ng loob. Pero nire-remind tayo ng Panginoon na patuloy na express yung pag-ibig kung paano tayo inibig ng Diyos, gusto niya na ganun din, ibigin din natin yung ating kapwa. So the verse that we read calls us to love our neighbors as ourselves. So it emphasizes the importance of being our brother's keeper. Kaya yung pag-aral natin, di ba? Being brother's keeper. Yung commandment na ito ng Panginoon is basically a foundational to our faith and reflects God's desire for us to live in harmony and support one another. Katulad nga ng vision ng ating church, di ba? To love God and to love others. So, ang gusto ng Panginoon na yung sinasabi ng salita ng Diyos, ma-imbibe natin. So, ma-practice natin, maipakita natin sa pamamagitan ng pag-ibig sa ating kapwa. So, tatlong bagay yung gusto kong ituro sa atin tonight. And it's a reminder for us. Number one, show compassion and mercy. Sabi dito, being our brother's keeper means nagpapakita dapat tayo ng compassion and mercy to those in need. Ang Panginoon, an example niya po yan dun sa parable of the Good Samaritan. So alam natin yung story na ito, the Samaritan went out of his way to help a wounded man, demonstrating love and mercy despite cultural differences. In the same way, we are called to do the same, extending a helping hand to those who are hurting or in need. So basahin po natin yung mabuting Samaritano sa Lucas chapter 10 verses 25 to 37. Sabi ng salita ng Diyos, isang dalubhasa sa kautusan ng lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano bang nakasulat sa kautusan? Ano bang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo at buong pag-iisip mo at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, 'di ba? So, kinote dito yung ibigin mong iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, na yun po yung ating main text ngayon yung sa Leviticus. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sa verse 30, sumagot si Jesus. Ito na nga po yung story ng Good Samaritan. May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo. So yung unang dumaan religious person, pare. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Pangalawa sa verse 32, dumaan din ng isang Levita. So ito po ay mga naglilingkod sa temple, mga worshippers. Ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Pero sabi ng verse 33, ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niyang biktima siya'y naawa, nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan.
Pagkatapos isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang malagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa rin ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinirang or hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganon din ang gawin mo. So, nire-remind po tayo na katulad ng Good Samaritan, yung tinuturo ng Panginoon, mag-express din dapat tayo ng compassion, ng mercy to others, lalo na sa mga nangangailangan, katulad nung taong ito na nakikita po natin sa picture. Pangalawa, forgive and reconcile. So yung binasa po natin sa Leviticus 19:18 instructs us not to seek revenge or bear grudges. Instead, dapat matuturo po tayo magpatawad at humingi ng pagkakasundo or reconciliation. Ang example nito yung story ni Joseph sa Genesis chapter 45 verses 1 to 15. Despite being wronged by his brothers, si Joseph he forgave them and provided for their needs during a famine. Forgiveness and reconciliation are basically essential aspects of being our brother's keeper, fostering unity and peace. Yan. So, ito po yung verse ng Genesis 45, 1 to 15. Sabi dito, hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin. Kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod na naroon. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose, ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot kasi alam nila na ipinatapon nila, 'di ba? Ibinenta nila itong si Jose. Lumapit kayo, sabi ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya ng pagsasalita. Ako nga si Jose ang inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at walang aanihin sa mga bukirin. Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ng Faraon, tagapangasiwa ng kanyang sambahayan at tagapamahala ng buong Ehipto. Sinabi pa ni Jose, bumalik kayo agad sa ating ama at ibalita ninyo na ako ang pinamamahala ng Diyos sa buong Ehipto. Sabihin ninyong pumarito agad siya sa lalong madaling panahon. Doon siya titira sa lupain ng Goshen para mapalapit sa akin. Ang lahat niyang mga anak, mga apo, mga tupa, kambing, baka at lahat ng inyong ari-arian ay kanyang dalhin. Dooy mapapangalagaan ko kayo. 5 taon pa ang tagutom at hindi ko gustong makitang sino man sa inyo na naghihirap. Kitang-kita ninyo ngayon pati ikaw Benjamin na ako talaga si Jose. Ibalita ninyo sa ating ama ang taglay kong kapangyarihan dito sa Ehipto at ikwento ninyo ang lahat ng inyong nakita. Ihintayin ko siya sa lalong madaling panahon. Umiiyak niyang niyakap si Benjamin at ito na may umiiyak ding yumakap kay Jose. Patuloy siyang umiiyak habang isa-isang hinahagkan ang ibang kapatid. So dito makikita talaga natin yung heart nitong si Joseph na magpatawad, 'di ba? Na bagamat maraming hindi magandang ginawa sa kanya yung kanyang mga kapatid, pero pinili pa rin niya na magpatawad. Pinili pa rin niya na makipagkasundo doon sa kanyang kapamilya. So, doon sa point number 2 po natin, nire-remind tayo ng Lord na patuloy na magpatawad at makipag-reconcile. Especially sa mga tao na nakasakit po sa atin. Point number 3, para maging brothers keeper din po tayo, kailangan we encourage and we support one another. So we are also called to encourage and support one another in our faith journeys. So dun sa Hebrews 10:24 to 25, it reminds us to consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, but encouraging one another.
And then si Barnabas, known as the son of the encouragement, also supported Paul in his ministry na mababasa po natin mamaya sa Acts chapter 9 verses 26 to 27. So dito pinapakita that by encouraging and supporting one another, we strengthen the body of Christ. At ganun din po yung ginagawa natin tonight. Tayo na dumadalo ng online prayer meeting. So sama-sama po tayo nag-encourage, nagpapasalamat sa Panginoon, na nanalangin. Sabi ng Hebreo 10:24 to 25, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag daw nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So dito, ine-emphasize ng verse na napakahalaga that we encourage and support one another sa pamamagitan ng mga fellowship, pagdalo ng mga gawain ng Panginoon katulad ng mga prayer meeting, mga Bible study, anything na related sa gawain ng Panginoon. And then sabi rin sa Gawa 9:26 to 27, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit silang lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Kasi di ba alam naman natin na si Saulo, siya yung before na tumutulig sa nagpe-persecute ng Christians and then na-born again nga. And then naging si Paul na nga siya. So balit dinala siya ni Bernabe. So si Bernabe, si Barnabas, yung ginamit ng Lord para mag-encourage, mag-support dito kay Paul sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan ni Jesus. So in the same way tayo as Christians, as sons and daughters of God, we are also called to encourage one another, especially mga kapwa po natin na mananampalataya. 'Di ba? So, an encouragement could do through prayer, 'di ba? Sa pananalangin, pagbibigay ng oras, ng panahon to other people. At kung meron nga po tayong resources, we can even share the resources that we have. So in the same way, ganun yung ginawa ni Barnabas. So si Barnabas yung naging way ng Lord to explain to the other believers of God na tunay ngang nabago na itong si Saulo at siya ngayon ay alagad na ng ating Panginoong Heso Kristo. So sa ating conclusion, so as we strive to be our brother's keeper, let us remember the importance of compassion, the importance of forgiveness and encouragement. Through prayer and the grace of God, we can embody these principles in our daily lives. So let us pray for the strength to love our neighbors as ourselves and to be instruments of God's grace and peace in the world. Lord, salamat Lord God sa gabing ito na patuloy po kaming tinuturuan to be our brother's keeper. Alam namin, Lord God, na ito po ay challenge to show compassion, forgiveness, and encouragement to others. Pero naniniwala kami by faith, Lord God, na kami pong lahat ay inyo na pong minahal. At yung pag-ibig na nananahan sa aming mga puso at kalooban, alam namin, Lord God, that by your grace, ma-extend din po namin ito to other people, Lord God. Dalangin namin, O Jesus Christ, sa patuloy nga na maging vessel po kami ng biyaya ng grace niyo po to other people, extension of your love and comfort sa mga nangangailangan. Sa inyo, Lord, na papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.